Bago tayo mag-start to share the gospel, let's pray muna. Lord, thank you for this day. Thank you for the blessings na binigyan niyo po sa amin. Para niyo po sa aming mga kasalanan. Lord, we pray na masasharean ko po ng gospel. Bigyan niyo po siya ng open mind to listen to your good news po, Lord. And we pray na bigyan niyo po ako ng wisdom to share the gospel to that person na ibibigay niyo po sa amin. In Jesus' name, amen. Alright, let's start. Hello? Oh. Hello? Hello? Hello po. Hello po. May tanong lang po. Naniniwala po ba kayo na may langit after we die? Okay. Hello? Hi. Let's be friends. Hello? Ay, may mic ka, te? Ay, wait lang. Naglalag ako. Sabihan mo lang ako kung meron na. Wait, what? Lag din ako. Sige, okay lang. Pero, pwedeng magtanong. Sige. Naniniwala po ba kayo na may langit after we die? I need a hug. I need a hug. Do you believe there's a heaven after we die? Sorry. Naniniwala po ba kayo na may langit after we die po? Okay. Ayos. Bale, naniniwala rin po kayo na may Diyos. Bale, naniniwala rin po kayo na may Diyos. May God. Okay. Since it matters to us na sumunod tayo sa Lord natin kasi nandito tayo sa mundo niya, importante na mamuhay tayo ng tama. Ang tanong po, naging mabuting tao na po ba kayo? Naging mabuting tao na po ba kayo? Are you a good person po? Ito yung problema pag naglalag eh. Are you a good person? I don't think so. Idaan natin sa test. Nakapagsinungaling na po ba kayo? Have you told a lie? Have you swear? Like, nagsabi ka na ng bad words? Ayun lang, naglag na talaga. Pogi. Hello? Pogi. Ako ba tinatawag mo na pogi? Isang bang kumita?
Nang walang nilalabas na pera. Actually ako may tanong eh. May tanong din ako eh. Hindi, sagutin mo muna ako. Ano ba yan? Gusto mo bang kumita ng pera na walang nilalabas? Actually okay na ako. May pera na ako eh. May pera na ako sa langit. Oh. Pero ang sabi, hindi daw madadala sa langit. So useless lahat ng pagmamayari mo. Actually yung mga bagay dito sa mundo temporary lang. Kaya mas Yes. maganda yung kayamanan na meron sa langit. Ano ba meron sa langit na wala dito? In terms of kayamanan na sinasabi mo. Yung kayamanan na nga meron sa langit hindi mahahalin tulad dito sa mundo. Kasi dito temporary lang mawawala. Pero doon sa langit, lahat makukuha mo. Like yung nakakabuti talaga sa'yo. Kasi dito sa lupa, yung mga kayamanan dito, we can use it for bad things. Kaya even if maganda yung intention mo dito, like baliwala rin. Kaya gusto ko kasi i-share sa iyo tong good news na to. So, ang tanong ko is, naniniwala po ba kayo na may langit pag namatay po kayo? Yan yung Siguro. siguro. Pero naniniwala kayo na may Diyos? Siguro. Tanong, sabihin natin yung bahay na tinitira natin, di ba, ginawa yun ng isang builder. Tama. Even though hindi natin nakikita, alam natin na mayroong builder na gumawa ng bahay natin. Di ba? Hindi natin nakita yung builder, pero yun siya yung gumawa ng bahay. Ganon din sa universe natin. Hindi natin nakikita kung sino yung gumawa ng universe dahil may simula yun. Pero naniniwala tayo na may universe maker. Make sense? Makes sense. So, ganun din, may Diyos. Ganun yung identity natin kay God, na siya yung naglikha ng universe. So, since there is a God, importante sa atin na kung paano tayo mamuhay dito sa mundo niya. Kasi siya yung lumikha eh. So, ang tanong, naging mabuting tao na po ba kayo? Hindi ako sigurado dyan. Sige, daan natin sa test. Kasi alam ko. Nagsinungaling na po ba kayo? Yes. Nagsabi na po ba kayo ng mura? Like yung pagmumura? Every time. Okay. And nagsabi na po ba kayo ng hindi maganda sa isang tao? Yes. Okay. Lahat yan, nagawa ko na rin yan. So, kung i-judge tayo ni Lord base sa ginawa natin, titignan ba tayo as innocent or guilty? Sa akin, may tuturing niya akong innocent. Kasi naniniwala ako na nung sinakripisyo niya yung buhay niya para may ligtas tayo sa ating mga kasalanan. Oh, Base sa akin. you believe that na si God yung nagpakamatay sa atin para ligtas tayo sa kasalanan natin? I believe so, yeah. Pero, sige. Nagtitiwala naman po kayo na ginawa niya yung lahat. Absolutely. Kung ganon, nagtitiwala po kayo na 100% binayaran niya lahat, sana po dapat kayo mapupunta na. Ayun lang daw sigurado. Ganun lang. Kailangan lang natin magtiwala. Kasi yun yung only 50-50 ako way. dyan. 50-50? Yes. Sige. Gawa tayo ng isang senaryo.
Di ba, Nakasaka eko. nasa isang sasakyan ka, nahuli ka ng polis dahil lang sobrang bilis mo. Ah, sinabi mo sa polis, mamang polis, sorry po. Hindi na po mauulit. Gagawa na po ako ng ayusin ko na po yung pag-drive ko ng kotse sa susunod. Sa tingin mo, to doing that, like promise na hindi ka nagagawa ulit ng mali, sa tingin mo tatanggalin ng polis yung fine mo? Gandang logic yun. Ay, Siguro, ay. okay. Actually, pag ganun yung senaryo, hindi tatanggalin ng police yung fine na yun eh. Kasi, even though you promise to do good things na, or nagsorry ka kay mamang police, hindi matatanggal yung speeding fine mo na yun. Pero, ang gagawin natin is either we pay it on our own or we need someone to pay that para we need someone to pay for that fine. And since kilala niyo naman po kung sino yung someone na dumating sa atin para bayaran yung kasalanan natin, di ba? Yes. Kilala mo naman yun. Kasi sabi mo nagtitiwala ka na si Jesus Christ yun. When did you learn about that na si Jesus yung nagbayad ng kasalanan natin? Sa mga napapanood kong Christian movies, na-attenan kong mga sermon mula sa mga churches, Okay, sa that's good, simbahan, that's good. then sa Bible, ganun. Kasi sabi sa Bible, ginawa niya na lahat, binayaran niya na lahat. Since binayaran niya lahat ng 100% ng punishment natin, sa tingin mo, ilan na lang matitira sa atin? Kung binayaran niya lahat, Oo. Ilan na lang matitira sa atin? puro konti na lang. Or wala. Actually, 100% eh. Wala tayo may kasalanan 100%, tapos binayaran niya lahat ng yun, ilan na lang matitira? Di wala na. Wala. Wala, di ba? So kung wala na tayong matitirang punishment, saan na tayo mapupunta? Sa heaven? Hmm? Sa heaven? Yun. And bakit sa heaven ulit? Dahil nakagawa tayo na, wala tayong kasalanan, naging mabuti tayo. Hindi. Balikan natin. Di ba binayaran na ni Lord, ni Jesus Christ lahat? 100%. And nagtitiwala ka doon. Ilan na lang natira? 0%. Tapos sabi mo, makapunta ka sa langit through that. Ano yung dahilan kung bakit? Dahil nagtiwala ka na kay Jesus na siya na yung nagbayad ng lahat. Kasi yung paggawa natin na mabuti, hindi matatanggal yung kasalanan natin. Yan yun. Kahit ilang milyong beses kapag gumawa na mabuti, kung yung isang kasalanan mo naman nagawa mo before, hindi matatanggal yun. Kaya kailangan natin someone else. And si Jesus lang nakagawa nun. Si Jesus yung namuhay ng perfect dito sa mundo, kasi tayo hindi. And siya yung nagpakamatay para sa atin. Ang kailangan na lang natin maniwala doon, magtiwala na siya na yung nagbayad ng lahat. Kasi we cannot do it. We cannot pay our sins alone sa atin. Sarili lang natin. Kaya yun yung kagandahan ng pagkamatay ni Kristo sa buhay natin. So, again, yung kailangan lang natin magtiwala lang doon, 100%. Hindi sa sarili nating gawa. So, let's say, nagtiwala ka kay Jesus today, and then, bukas gumawa ka ng 5 kasalanan, and then namatay ka, sa tingin mo saan ka mapupunta? I don't know. I don't know. Ano lang, heaven or hell? Ulitin ka, you decide to, magtiwala kay Jesus.
today, then tomorrow, gumawa ka ng mali ulit, and then namatay ka, sa tingin mo saan ka mapupunta? Siguro for me, kung nagtitiwala ka rin pero yung kasalanan minimal lang or ika siguro sa heaven pa rin. Tama. Bakit? Bakit sa tingin mo sa heaven pa rin? Kasi nagkaroon ako ng faith. Faith, or in other words, trust. Nagtiwala kay Jesus. Ganun ba? Tama. Yun, tama yun. Kasi, yung punishment na binayad ni Jesus, kasama na doon yung future sins na gagawin pa natin. Yun yung kagandahan kahit yung mga kasalanan na gagawin pa natin, as long as nagtiwala tayo kay Jesus 100%, bayad na rin yun. So, ayun yung kagandahan. Pero kung hindi ka nagsimula magtiwala kay Jesus ngayon, saan ka mapupunta? Saan pa ba? Saan pa ba, di ba? Tama lang, di sa hell. Di ba? Kung ayaw mo mapunta sa hell, kailan ka magsisimula magtiwala kay Jesus? Dapat nga simula pa lang. Titiwala na. Oo, kasi, or mas maganda ngayon pa lang, di ba? Kasi, alam niyo po ba kung ano yung mangyayari bukas? Hindi natin hawak kapalaran natin. Di ba? Tama. Hindi natin alam. Kaya mas maganda talaga kung ngayon na tayo magtitiwala. So, if you stood before God, halimbawa, you stand before God, kaharap mo si Lord ngayon, tapos tinanong ka, bakit kita papapasukin sa langit, ano yung magiging sagot mo? Yun lang, di pa ako ready. Wait lang, halimbawa lang, pag di ba, you started trusting in God, in Jesus Christ, di ba? And then, Okay. halimbawa, Kunyari lang. sige. Sabi mo pag bumalik ka na. Take your time lang. Yun ba yung tanong mo? Ayan, if you stand before God, di ba? Halimbawa, kaharap mo si Jesus, Oo. si God ngayon. Tapos tinanong ka, bakit kita papapasukin sa langit? Ano yung magiging sagot mo? Siyempre, nagtiwala na ako sa kanya. Yun, tama. Tama yan, nagtiwala ka sa Kanya. And bakit ka nagtiwala sa Kanya? Kasi why are you trusting Him? Bakit? Kasi siya yung Dahil siya yung tagapagligtas natin. I think. siya rin yung Siya yung nagsakripisyo, gano'n. siya yung nagbayad, nagtanggal lahat ng kasalanan natin. Mas maganda sabihin na yun, mas maganda sabihin na it's just because of Him. Like, dahil kay Jesus lang talaga. Kasi, lahat lang gagawin natin on our own, hindi sapat yan. Kaya, mas maganda sabihin na, kung bakit kita papapasukin sa langit is because of kung ano yung ginawa ni Jesus. Yun lang. Not on our own. So, gets po ba? Gets. Okay. Maganda tong discussion. Siya lang dapat yung magiging rason, not, hindi sa ating sarili. So, imagine natin, may kaibigan ka na tinanong mo kung bakit siya pupunta sa langit. Tapos yung sagot niya is, naging mabuti akong tao. Yun lang yung rason dahil naging mabuti akong tao. Sa tingin mo, mapupunta siya sa langit o impyerno? Siguro sa impyerno, dahil naging selfish siya. Tama, impyerno lang. Kasi impyerno bagsak nun. Oo, tama. Sarili lang iniisip niya. Tama yun. And isa pang kaibigan dumating. Tapos tinanong mo, same question. Tapos yung sagot niya is, nagtitiwala siya kay Jesus,
and at the same time sa sarili niyang gawa. Sa tingin mo, saan siya pupunta? Saan pa ba? Eh di sa Saan? langit. Ako pa maghahatid. Actually, pag ganito, nagtitiwala siya sa dalawang bagay. Kay Jesus and then sa sarili niyang gawa. It means na hindi siya, inisip niya na hindi enough yung ginawa ni Oh, Jesus. Okay. I get. So kung ganon, saan siya mapupunta? Get you. Kung ganon, nagtitiwala siya sa dalawa, saan siya mapupunta? Both kay God, gano'n. Actually, saan siya mapupunta kasi nagtitiwala siya sa dalawang bagay. Kailang, di ba, napag-usapan natin kanina na dapat kay Jesus lang tayo magtitiwala. Ano yan? Dapat doon lang yung tayo 100%. Pangatlong tao na yan. Oo. Pangatlong tao. Ano? Pangatlong tao ba yung tinutukoy mo? Hindi, pangalawa pa lang, like yung sinabi niya isa, nagtitiwala siya kay Jesus and at the same time. Titwala siya sa sarili niyang gawa. Oo. Sa hell pa rin. Sa? Siguro Saan siya sa hell. mapupunta? Sa? Hello? Rinig ba ako? Sorry, di ko narinig eh. Saan siya mapupunta? Siguro sa hell. Yun. Tama yun. Kasi sa dalawa siya nagtitiwala imbes na kay Jesus lang eh. So, ganun yan. On a scale of 1 to 100, gano'n ka kasigurado makakapunta ka sa langit? If ngayon, magsisimula na ako magtiwala. Yes. Then mismo sa kanya, siguro 100 na. Yun, tama yun. Yun yung dahilan. Nagtiwala ka lang kay Jesus. That's good. So, doing good things ba requirement para makapunta sa langit? Hindi naman. Hindi na. Tama yun. Pag-ask for forgiveness, required ba? Hindi rin. Hindi rin. Tama rin. Pag-baptize. Hindi rin. Hindi rin. Good. Baptism is just another good work lang. Parang ano lang. Parang ano nga ulit eh. Nakalimutan ko yun. Parang public declaration lang na titiwala ka na kay Jesus. Pero hindi yun requirement para makapunta ka sa langit. So, if kung yung mga bagay na yon, hindi naman requirement para makapunta sa langit, bakit pa rin tayo kailangan gumawa ng mabuti? Hindi mo masagot. Siguro, Sige. siguro kaya kailangan natin gumawa ng mabuti. Depende sa kanyang utos. Mga ganun. Alam mo, May tama ka doon kasi ganito yun eh. sa mga 10 commandments, ganun. Oo, kasi Kailangan sundin. kasi it's not because that it's a requirement para makapunta sa langit Gawa tayo ng senaryo. Nasusunog yung building mo. Then dumating yung fireman and nag-sacrifice siya para iligtas ka. Like niligtas ka niya doon sa nasusunog na building na yon. Anong sasabihin mo sa fireman? Eh di Sige. siya yung tagapagligtas ko. Ay, ano na yung gagawin mo? Sige, siya nagligtas sa'yo, di ba? Ano gagawin mo sa fireman na yun? Ano magiging? Yun, tama. Pasasalamatan. Tapos, gagawa ka na ng mabuti sa kanya, di ba? Oo. Hindi mo naman siya susuntokin, di ba? Hindi mo naman siya sasapakin. It doesn't make sense, di ba?
Baliw lang gagawa mo. Ganun din kay Jesus. Since niligtas ka niya, doon ka nagagawa ng mabuti. Not as a requirement, but as a thank you. Doon papasok yung paggawa ng mabuti. Kasi niligtas ka na niya. Like ano lang, magbabasa ka lang ng Bible as a thank you dahil niligtas ka na niya. Pupunta ka lang sa simbahan kasi that's a thank you. Ganun lang. So, those things are way of saying thank you. Make sense? Makes sense. Mm. Paano mo pa makikilala paano mo pa makikilala si Jesus ng malalim? Siguro sa pagsisimba, tsaka pagdarasal. Darasal, tsaka pagbabasa ng Bible, di ba? Oo, Meron kang Bible dyan sa Tsaka- bahay niyo? meron. Meron. Hindi Okay. nawawala lang. Since meron ka namang Bible, I recommend you to start at the book of John. Dun sa second part ng Bible, which is New Testament. Doon ka mag-start sa book of John. Okay. The New Testament naman. Katingin mo, kailan natin, gaano kadalas natin kailangan basahin yung Bible? Araw-araw. Araw-araw. Tama yan, kasi katulad lang na sa pagkain natin everyday, di ba? Kumakain tayo ng araw-araw para lumakas yung physical natin. Ganon din sa pagbabasa ng Bible. Meron kang pinupuntahan na church? Natigil ko. Ano yan, kuya? Natigil ko niya. May pinupuntahan ka na church? Naging madalang na yung pagpunta ko. Ay, naging madalang na. Oo. Busy rin. Daming school goals. Pero yung pinupuntahan mo na church, parehas lang ng tinuro ko sa iyo. Oo, Na parehas na. si Jesus lang yung way para makapunta sa langit. Oo. That's good. Kung ganun naman, kung may free time ka na pumunta sa church na yon, punta ka. Kasi isang way rin yun para lumalim yung relationship mo with God. May mga family and friends ka dyan na kinakasama mo everyday. Pero, Sa tingin mo, pag tinanong mo sila na kung ano yung reason nila kung bakit sila pupunta sa langit, sa tingin mo ano yung magiging sagot nila? siguro yung isa sa mga in-example mo. Na dahil gumawa sila ng mabuti or something like that. Oo. Parang ganun. Kasi kung ganun yung, ulitin natin, kung ganun yung sagot nila, saan sila mapupunta? Sa baba na. Oo, sa baba, di ba? Anong gagawin mo para hindi sila mapunta sa impyerno? Yung mga narinig ko sa'yo, ituturo ko sa kanila. Yun. That's good. Tama yan. Kasi if you don't want them to go to hell as well, di ba? Kaya that's one way to share that na sa Masakit na family dun. and friends mo. So, let me ask you again, like kung tinanong ka ni Lord ng ganito, bakit hindi kita kailangan papuntahin sa impyerno? Ano yung magiging sagot mo? Dahil 100% akong nagtitiwala na sa kanya. Na siya na nagbayad. Oo. Yes, let's go. Sa lahat. Tama Sa yan. lahat. Let's go. Remember, alalahanin natin kung sa simula sa chat natin, sa tingin mo, ano yung naisip mo na way para makapunta sa langit? Nung nagsimula tayo mag-usap.
Starting today, Hindi, magtitiwala hindi. ka sa kanya. Nung simula, yung mindset Ano? mo, ano yung, bago tayo mag-usap, ano yung naging mindset mo, Ah, ano yung okay, mindset mo okay. nung una, na way para makapunta sa langit? Yung nasa isip ko noon, ano eh. Yan, yung gumawa ng sumunod sa Ten Commandments, mga Oo, ganun. ganun. Ayun yung Pero nasa ngayon, isip ko. ano na yung way, after ng conversation natin, ano na yung naging way para makapunta sa langit? Hindi pala sapat na sumunod man lang. Kailangan magtitiwala din. Kailangan magtiwala kay Jesus 100%, like hindi sa sarili natin, ganun. So, since doon ka na nagtitiwala kay Jesus, saan ka na mapupunta ulit? 100%, di ba? Sa langit. Yun. Oo, sa langit. Ayos. So, if you want to know more about sa Bible or something related kay Jesus, I recommend you to follow this wait, this content creator kasi doon ako nagkaroon ng inspiration sa kanya na mag-share ng gospel din to other people. Like, Akala need ko God. Hindi ko mabasa. Ay, nakatag Sayang. Sorry, nakatag. Need Sabihin God. mo na lang. Need God po. Needgod.net. Yan. Meron siyang meron siyang YouTube, meron siyang TikTok, Instagram, mga ganun. Search niyo na lang. Akala ko. And yeah, may mga tanong ka po. May tanong ka pa po. Wala na. Wala na. Sige. It's been a great chat. Thank you. Anong name mo, kuya? Tawagin mo na lang akong Francis. Francis. Yes. Kokoy. Nice to meet you. Nice to meet you too, Kokoy. Ano lang din, pag may add friend mo ako, tapos update kita every time. Kasi may fellowship kami online. Oh. If Tuwing you kailan? want to join, Every Sunday ba yan? hindi, halos everyday po ng gabi. Everyday. Ng gabi. Online? Online lang naman po. Mga 9:30 ng gabi. Anong platform? Discord. Anong platform gamit yan? Discord. Meron po kayong account nun. Taka na violation ako. Sige. Iwasan natin magsabi ng application link. Tama. Mababad tayo. Pero anong pangalan mo sa doon sa app na 'yon? Kung meron ka. Ano lang? Wait. Ayun, Lebonbon. Pa-type nga po. Ganyan lang. Lebonbon. Simple lang. Nag-add friend. Wait lang. Ginagamit ko na yung Lebonbon. Magkakadikit, no? Oo. Okay. Na-add friend na. Sa sa Gram, meron po kayong account. Insta? Oo. Meron. Sige, anong username mo doon? Para ma-follow na kita. Kasi may group chat kami doon . And STX. Tama ba? Fry and walang Y. Ayun, na-follow na kita. Para, sayang.
Pero, Libag ay malangis pa din. like, oh, let's go! Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's a great chat. Wow. I I'm blessed talaga to have that chat. Like, let's go. Praise God talaga. So, that's one way to share the gospel. Kahit dito lang sa Roblox, like, praise God talaga. It's a pleasure, it's a blessing, it's a privilege talaga to share the gospel in any type of way. So, yeah. I encourage you as well to share the gospel to other people kahit saan platform yan. So, yeah. Keep doing what God called us to do, to make disciples of all nations. So, yeah. God bless.